Hey guys, ah, ayan, pag-usapan naman natin ngayon 'tong issue. Technically hindi naman 'to bago 'no, more on, updates. I'm very sure hindi naman po lahat sa inyo ay alam yung news about kay Franz Castro na ginawa niya about 4 years ago, okey? Congresswoman na siya ng ACT teacher, okey? So tingnan niyo yung pagmumukha ni master teacher. Actually si Impact ang gumawa nito. The last time na nakita kong ginawa niyang PodMap, tinawag niyang master teacher 'tong si Franz Castro. Tapos iba yung pagkakatawag nila kay VP Sara Duterte, 'no. Pero throwback tayo guys, let's go back sa bakit nga ba nagkaroon ng interes si VP Sara sa confidential funds? So 4 years ago nga po na-involve itong si ACT Teachers Party List Representative, Franz Castro sa isang human trafficking at child abuse. Inireklamo ng human trafficking at child abuse sina ACT Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Representative sa Turo Campo, at 17 iba pa. Yan ay matapos umano nilang sagipin ang mga lumad na ikinandado umano ng Alamara Paramilitary Group sa isang community center sa Davao del Norte. Pagdating sa checkpoint sa bayan ng Talaingod, hinarang sila ng militar at pulis. Ayon sa mga pulis, walang naipakitang dokumento na may permiso ng mga magulang na ibiyahe ang mga estudyante na pawang mga menor de edad. Giit ni Ocampo, sa 14 na menor de edad na kasama nila, kalahati doon ang may parental consent. Dinala na sina Ocampo sa Prosecutor's Office ng Tagum City. Kinundina naman ng grupong Karapatan ang pag-aresto kina Ocampo na nagsasagawa lang daw ng humanitarian mission. Alam niyo guys, yung mga illegal nilang ginagawa 'no, tinatago nila sa salitang humanitarian reason. Okay. I don't know kung naniniwala kayo dun kasi definitely ako hindi. So may nakita nga ako ditong post guys, galing kay 3PM Luzon, Visayas, Pilipinas muna, ng Mindanao. At ang may-ari po nito ay walang iba kundi si Derek, tawag dito, Derek Peter Soriano. Paki-check po ang kanyang page 'no, puntahan muna natin, ayan. Si Derek Peter. Ito po si Derek Peter, 'yan. Napakaganda rin po ng kanyang ano, mga topics diyan. And it's all about against the CPP. Dito sa post ni Doktora Lorraine Mariti Badoy, sabi niya rito, there are 3 reasons bakit pinupuntirya daw. Oh, walaan natin para mas ma-appreciate nyo. Na CPP, NPA, NDF ang confidential funds ng OVP. Number 1, gusto nilang magtanim ng lason sa isipan natin. Korupsyon para magalit at mawala tayo ng tiwala sa gobyerno. 2, ayaw nila ayaw nilang magka-confidential funds ang DepEd at ang iba pang ahensya ng gobyerno para hindi natin maprotektahan ang ating mga anak at para tuloy-tuloy ang recruitment ng mga anak natin sa loob ng eskwelahan. Alam mo, one of the biggest question na, no, which is na-raise sa Senate, bakit nga ba ang CHED hindi nagre-request ng confidential fund? Kasi matindi rin po ang recruitment sa loob ng college, no? Nung nag-aaral ako sa PLM, tahimik po ang community ng pamantasan ng Lungsod ng Maynila nung nandoon ako. When I was in college, mahigpit po noon ang dating PLM president na si Dr. Tayabas. Dr. Tayabas was very focused sa academic excellence. Kaya yung what do you call that? Never ko narinig ang LFS. Hindi ko alam kung nag-exist noon. But definitely hindi. Ang alam ko lang na accredited ng pamantasan is yung mga student bodies, which is under ng mga colleges. Maliban sa Supreme Council, yung mga organization under mismo ng college.
and mga fraternity at sorority na hindi rin naman nakakakuha ng accreditation dahil hindi nga sinusuportahan ni Dr. Tayabas back then ang mga ganitong klaseng organization. Ayaw niya ng any organization na makaka-distract sa pag-aaral ng mga estudyante ng pamantasan. And I'm not even sure if these organizations exist sa loob po ng PLM right now, no? But definitely there are organizations na nililigawan ng mga estudyante sa loob hindi lang po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila but ng iba't ibang universities, mapa-private man or mapa-public universities or colleges. Talagang sinusuyo sila at iniindoktrinahan sila ng mga legal front ng CPP. Okay? So, naghihingalo na ang mga teroristang CPP. Yes, matagal na pong nauubos. No, paunti na ng paunti ang mga mga 'to. And meron nga rin dito, sabi number 3, sinusubukan nilang idikit ang mga aligasyon sa korupsyon sa ating VP kasi alam nila na makapangyarihang kalaban ng CPP, NPA, NDF ang ating Vice Presidente at hindi ito ititigil hangga't hindi sila masusuko. Exactly. Pansinin niyo anyone na may connection sa terrorist group na 'to, no, si VP Sara. Ngayon hindi na kayo dapat nagtataka kung bakit napakarami niyang security. Mismo kapwa niya politiko, targeted siya. Imagine niyo na lang kung ano yung sinasakripisyo dito ni VP Sara. Hindi lang sarili niya, hindi lang yung safety niya, pero ang pamilya niya. Anyone in the Duterte family, anyone in the Duterte clan. Alam niyo kung korap na tao to si VP Sara. Hindi kasi sinasabing santo siya. Pero kung totoong korap siyang tao, sa Davao pa lang alam na ng lahat yan. Yung iba sa inyo hindi alam or lingid sa inyong kaalaman, I have a property in Davao. And during my visit sa property ko doon, I did a little bit of interviews here and there sa mga taga Davao. Sabi ko, bakit hindi mamatay-matay ang power ng Duterte? Alam mo, may mga interesting na sagot sa akin. No? Wala daw power ang mga Duterte sa Davao. Pero ang mga Duterte daw kasi ang nagmahal sa Davao. No, lahat ng para sa mga Davaoenyo pinoprovide, binibigay. At walang naaapi doon. Yun yung maganda sa Davao. Davao is actually Singapore of the Philippines. Maniwala kayo sa hindi. Davao is Singapore of the Philippines. Maraming silent millionaire, billionaire na nasa Davao. At ibang-iba ang mga katangian ng mga Davaoenyo. I'm not saying that because I have a property. I don't even want to claim that I am a Davaoenyo. Unang-una, hindi pa nga ako nakatira doon ng more than a week. I've been there for a couple of days. Mas matagal pa akong nagstay sa El Nido kumpara sa Davao. But that is besides the point. Ang pinupunto ko rito, kung talagang meron bahid ng korupsyon, itong si VP Sara, sa Davao pa lang marami nang nagsasabi niyan. And come to think of it, kung gaano kalaki yung suportang ibinigay ng Mindanao kay VP Sara, hindi na para magkaroon ka ng doubt na siya ay isang bandarambong o korap na official 'Di ba? So tama yung sinasabi dito ni Dr. Badoy. Nilalason ng kaisipan ng marami at ini-instill sa kanilang mga kaisipan na ang gaya ni VP Sara ay isang korap para matigil ang paggamit ng confidential fund para alamin at kilalanin sino-sino sa loob ng DepEd ang merong koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Tapos gagamitin ng mga kabataan, ini-indoctrinate. Now, going back dito sa news na to, no? Meron din isang article. Okay, meron din isang article na nagsasabi, kaya daw binitbit
nila Franz Castro yung mga batang yon was to indoctrinate. Turuan sila ng ideology to hate the government and go against the government. I don't know kung gaano legit yung information na nakasulat doon. Was it based from an interview coming from the parents or even those students na naging tawag dito, victim ng pangkikidnap di umano nila Franz Castro? It's been 4 years. Kamusta na yung kaso na yan? May nangyari na ba dyan? 'Di ba? Tapos may ganito kang malalaman, 'di ba? Tingnan natin. May pruweba ho ba kayo na winaldas, binakaw o binuksa ang OVP 2022 Confidential Fund? We have no proof right now. Pero nakita natin yung mga ganong mga may mga questions tayo. Kaya nga gusto nating magtanong. Alam nyo, pag ikaw yung nagbintang, nasa iyo yung burden of proof. Ibig sabihin, yung pag-iimbestiga mo, pag nagbintang ka outright, dapat yung pagko-question mo, may hawak ka ng ebidensya laban sa tao. Like halimbawa, sasabihin nila, oh, ito parte to ng 125 million ng confidential fund mo. Ano to? Para saan to? 'Di ba? Ganun 'yon. Hindi yung tatanungin mo anong ginawa mo sa 125. So ibig sabihin, wala kang alam. Pag ganun 'yon. Magkaiba guys yung yung pagka tinanong ka ng asawa mo at jowa mo, bakit ngayon ka lang umuwi? Mag-umamin ka na. Pag ganun yung mga tanungan, ibig sabihin, alam na nila yung sagot. Hindi ka nila pinagbibintangan. Inaantay lang nila na magsabi ka ng totoo. Pero dito, iba to. Diba? Ito talaga walang mga alam eh. O, kita mo. Kaya nga, gaya ng sabi ni VP Sara, nag-aantay lang siya na maglabas sila. No? Ng ebidensya. De umamin. At least itong si Gabriela, no? Si Arlene. Arlene ba pangalan nito? Sinabi niya yung totoo. Na wala silang alam. Na wala silang ebidensya. Kaya nga daw sila nagtatanong. Tanga mo. Ba't ka magtatanong? Diba alam niyo naman na nasa inyo yung burden of proof niyan? Diba? Anyway, pakinggan natin siya. Kaya nga gusto nating mag-ungkat kung ano talaga yung nangyayari dito. And okay. Si VP Sara ba, tinatanong kayo? Ano connection niya sa CPP, NPA, NDF? Hindi. Naghahanap siya ng sagot sa kanyang mga katanungan pero hindi from you. Dahil definitely i-deny niyo yun. Hindi niyo nga makondem eh. people won't go out, no? Syempre siguro yung fear nila o ano tawag dito, kung sino din yung nakikinabang. Ang point lang nito, the other way around natin tanungin, bakit kailangang i-confidential kung hindi naman? Bakit bakit daw kailangan i-confidential? 'Di ba? Kasi nga kayo target eh. Eh di malalaman nyo na kayo pala yung iniimbestigahan. 'Di ba? Ganun lang yung kasimple. It's very stupid. Kung pwede namang auditable, bakit hindi gawin yun? Bakit more and more ang ginagawa natin as parang pork barrel itong confidential funds? Nice. So tama nga si Dr. Abadoy. Pinapalabas nila na corrupt tong si VP Sara. When in truth, kaya nila ginaganyan si VP Sara para yung mga tao mag-aklasan. Huwag po kayong nagpapakatanga gaya ng mga to. Ginagawa po kayong mga tungangers na mga to. Alam naman po natin kung saan talaga ginagamit ni VP Sara itong mga confidential funds na to. Kaya nga confidential eh. If it has to be out in the open, no? Why not? Pero kung sila nagpapaimbestiga sa mga tao na hindi nila dapat malaman na sila iniimbestigahan, 'di ba? Kaya tingnan mo,
Yung mga kaso na laging dinidiscuss, lalo na ng mga high profile, out in the open. So alam na ng mga abogado nila, alam na ng mga suspect kung anong planong gawin sa kanila. So mag-a-alter na sila, iisip na sila ng paraan. O paano ba ganito? Tingnan mo nangyari kay kay Teves. O 'di ba? Biglang lumipad, palabas. Ay hindi, nasa labas nga pala sila. Imbis na umuwi dahil nga ganyan yung nangyari, di umalis, hindi na umalis ng Amerika pero pumunta ng ibang bansa. 'Di ba? So paano nila matutugis? Paano kayo matutugis ni VP Sara? Kung sasabihin niya sa inyo kung anong plano niya sa inyo. 'Di ba? Kaya nga siya nilagyan sa DepEd hindi lang para ayusin, but to also make sure na secure ang mga learners natin. O kailangan pa ba natin balikan ulito? Meron ng history si Franz Castro ng mga indigenous people natin. 'Di ba? It's always eto no. Kaya napaka-importante guys ng reputation Napaka-importante ng tiwala ng mga tao. Maraming tao ang pilit ibabagsak ang isang pinagkakatiwalaan. Which by the way, no, gaya nga na sinabi ni Direk Daryl Yap, VP Sara is the most trusted public official. Tapos gagawa ng ganito. Hindi ba mas lalong katakataka at katawa-tawa ng isang master teacher ko no na naging kongresista, okay, na merong kaso no, ng kidnapping at saka child abuse, magbibintang sa ibang tao gaya ni VP Sara Duterte na winawaldas lang ang confidential fund. When in fact, nag-i-invest si VP Sara. Dahil kung sino man ang mag-i-inherit ng DepEd after 6 years, hindi niya na kailangan pagdaanan yung pinagdaanan ni VP Sara. Dahil naayos na ni VP Sara para sa kanya. At sana kung sino man yung masusunod na DepEd Secretary, sana mag-follow through na hindi nahayaan ng mga gaya ni Franz Castro na ma-penetrate ang DepEd at gamitin ng mga kabataan, ng mga estudyante natin. Alam mo, one thing nga na pinag-uusapan namin ni Ma'am Joey kanina, no? Through Ma'am Elaine ng People's Initiative. Meron kami naging topic about HIV. I remember, there was this one story, hindi ko na sabihin kung kanino galing. There was this one story that isang pasyente ng HIV, he's a very young lad, you know. He is only 20. He's gay. First time niyang nakipagsogi, segi, sa isang lover was 18. He was not aware that the guy, no, his lover, positive pala sa HIV. They discovered that he was positive, almost end stage ng HIV para sa kanya. And he was crying, no. Sinasabi niya dun sa healthcare worker niya, na ayaw niya pang mamatay. And he's, you know, he's nearly in that stage. He passed away, by the way. Kaya sabi ko kay Ma'am Joey, you know what? We should make an advocacy to talk about safe segi to avoid mapababae man to, mapalalaki, gay man. It has to be very, very alam mo yun, maging campaign siya. Kasi sa totoo lang, ang Pilipinas din po, isa sa
pinakamabilis ang pagdami ng mga HIV positive. Kaya it's very important. Kailangan makapag-organize ng mga talks para sa mga kabataan with regards to this. No, para ma-avoid po natin yung mga ganyan. Minsan, or rather should I say nowadays, no, hindi na po uso ang emosyon sa pakikipagtalik. Siguro back then, factor ang emosyon. If you wanna, if you wanna have an intimacy with someone. Ngayon, hindi na eh. Hindi na kailangan ng ganun. Kailangan mo lang ng konting kalibugan, pasok ka na sa banga. Ang nakakatakot na result nito, dumadami yung HIV natin. 'Di ba? At nakakaawa po talaga sila. Kaya sabi ko kay Ma'am Zoe, tara kausapin natin si Ma'am Elaine. Elaine is actually the founder of People's Initiative. Sabi ko lapit tayo kay VP Sara, kay Senator Aimee, at kay Senator Bongo. Senator Bongo kasi is committee chair ng health. Si VP Sara naman definitely because of DepEd, no? Pero this will only be open sa mga junior high at saka senior high. Hindi ito pwede sa mga mas younger. Mas preferred namin yung mga age na yan hanggang sa college, no? Na ma-evangelize natin yung kahalagahan ng health. Sabi ko nga okay lang kung mabuntis eh. Kasi pag nabuntis ka, manganganak ka lang. 'Di ba? Pero pag ikaw nagkaroon ng HIV, there's no turning back. It's with you for life. Okay, it's with you for life. Kung napabayaan mo pa, kapalit niya ang buhay mo. In a snap. 'Di ba? And this is more important sa mga magulang. No? Kung hindi man siya widely discussed sa mga schools, I highly suggest kung kayo ay may anak na teens, slowly talk to your children. Educate them. 'Di ba? Gabayan niyo po sila pagdating sa mga ganyang bagay. Huwag na po tayo maglagay ng mali siya, matatanda na po ang mga anak ninyo. Rather than magsisi. Hindi ko naman ini-impose to sa mga magulang. But think about it. No, think about it. It's better na maprotektahan natin sila at ma-educate natin sila rather than pare-pareho tayo magsisi sa bandang huli. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Syempre, share nyo na rin. And definitely, I would really love to hear your thoughts about this discussion. Mag-iingat po. Happy weekend. Enjoy the weekend with your family. And definitely, wag po sana mawalan ng oras sa sarili. Bye guys.